depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Lagi ko naman sinasabi to maging masaya kayo after breakup. Although parang sobrang imposible kasi coach na maging masaya after breakup. Parang ang labo nga naman nun no? Pero syempre, ituturo ko sa iyo yung technique para lalong magwala yung ex mo at mawala sa sarili niya. Hindi mo kasi mababalik yung ex mo kung lungkot-lungkot ka palagi at hindi mo ipapakita sa kanya na you have fun, you are enjoying your life. Kung lagi mong ipapakita sa ex mo na malungkot ka, nasaktan ka, nahihirapan ka, makikita ng ex mo na napaka-weak ng personality mo to the point na parang sobrang dali sa kanya na i-dump ka. Huwag ka magpapakita ng weakness sa kanya. At isa sa mga pinaka-core strength na maaari mong gawin is syempre magpakita ka ng strength and happiness. So, I'm going to teach you how to become strong and happy pero explain ko muna sa iyo kung bakit mo kailangan maging masaya. Ito ang tinatawag kong core claim dissection. So, maganda pakinggan pero syempre kailangan kong linawin, no? Hindi naman automatic na kapag masaya ka, mawawala na yung ex mo sa sarili niya. Syempre, hindi naman automatic yun. Pero ganito yan, kapag nakita niyang kaya mong maging okay nang wala siya, doon siya nagkakaroon ng tinatawag nating internal disruption. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil hindi ka na niya makontrol. Hindi naman dahil masaya ka pero dun yun sa pakiramdam na hindi ka niya ngayon kontrolado. Kumbaga, yung ego niya matatamaan. Kumbaga, mararamdaman niya na hindi ka na niya kontrolado kagaya dati. May matatamaan yung ego, insecurity at calmness niya. Kumbaga, yung mga yun, madidistorbo yung mga yun To the point na magkakaroon ng number 1, loss of influence. May apekto siya sa mood mo, syempre. May control siya sa reactions mo dati. Pero dahil ginawa mo yung advice ko na naging masaya kayang, okay lang kahit wala siya. So nagkakaroon ng identity disruption sa kanya na parang wala siyang ka-value sa'yo. Pangalawa, syempre, what we call broken narrative. Akala niya, naghihintay ka, babalik ka, makikiusap ka, kagaya ng dati, mananatili ka, kagaya ng dati, maghahabol ka. Pero nung hindi nangyari yun, nasira yung tinatawag nating expectation niya tungkol sa'yo. Kumbaga, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng improvement sa thinking niya. Nagsiself-improve ka sa isip ng ex mo. Ayan, lagi kong sinasabi, kung gusto mong ibalik yung ex mo, mag-self-improve ka sa isip ng ex mo. Dapat naiisip ng ex mo na nag-i-improve ka. Okay? Make sense? Dapat naiisip ng ex mo na nag-i-improve ka. Pangatlo, syempre, yung tinatawag nating contrast effect. Syempre, nakikita niya na merong improving, stable, moving forward. Habang siya naman, napapansin niyo yung sarili niya na stagnant, uncertain, distracted. Syempre, doon nagsisimula yung tinatawag nating internal imbalance. At bakit siya mawawala sa sarili? Hindi naman literal na mawawala siya, no? Baka naman, I'm talking about na baka mabaliw siya sa'yo in a sense. Syempre, ito yung tinatawag nating ego disorientation. So, kung bakit, may isip niya bakit hindi ka affected. Kumbaga masisira yung self-image niya bilang controlling at influencer sa'yo, sa buhay mo. Mapapansin niya na hindi pala siya ganun ka-valuable, kagaya ng expectation niya. Kumbaga masisira yung expectation niya, hihina yung loob niya. Yun yung pahihinain natin, yung loob and confidence niya, yun yung sisirain natin. Kung gusto mong ibalik ang ex mo, take note of this, kailangan mong pahinain yung confidence niya sa'yo. Kailangan humina yung confidence ng ex mo. Kasi sobrang taas ng confidence ng ex mo kasi alam niya kayang-kaya ka niya. Kailangan humina yung confidence niya over you. So, paano mo gagawin to? Siyempre, kailangan natin ng emotional confusion at gap. Huwag mong ipapakita lahat ng ine-expect niya sa'yo na gagawin mong paghahabol. Anyways, kung nakakatulong ako sa'yo, please paki-like and subscribe naman tong YouTube. Kahit yun lang, pambihira. Kahit like lang, ang dami nyo dyan. Ilan lang yung nagla-like, pambihira naman kayo. Like naman kayo, tsaka comment na maganda. Diba? Kung gusto nyo lang matulungan ako kahit konti lang, kahit silent viewer ka lang, yung like mo, malaking bagay na yan. Anyways, let's continue. Merong identity gap. Dahil nga may role ka sa buhay niya, so ngayong wala ka ng kapalit na equal, magiging void and confused siya about doon. So this is my critical reality check. Kumbaga, mangyayari ito kung may emotional investment siya sa'yo noon, may value ka talaga sa buhay niya at nakita ang real change mo.
So, kailangan at least man lang minahal ka niya. Pero sigurado naman ako kung naging ex mo yan, naniniwala naman ako na kahit papano, minahal ka niyan, no? Common misinterpretation kasi natin, porket masaya ako, babalik na siya. Hindi. Iko-correct ko lang yung framing ha. Kapag masaya ka kasi, nawawala yung control nga. Yun yung una niyang makikita. At kapag nawawala ang control, possible curiosity will happen. And curiosity, magiging possible movement niya in the future. Ito yung guaranteed outcome ko. Kasi ang goal mo is hindi lang yung pasayin yung sarili mo para magulo siya. Ang goal mo is, syempre, magkaroon ka ng stable happiness kahit wala siya. Kasi ang magiging side effect ng stable happiness mo is syempre curiosity sa side niya, confusion sa side ng ex mo, at pagtingin niya ulit sa'yo. Kumbaga, in our deep psychological principle, people get destabilized not by your happiness, but by your happiness without needing them. Oo, pwedeng magulo ang isip ng ex mo, at oo, pwedeng ma-curious ang ex mo, at oo, pwedeng mag-reflect ang ex mo. Pero hindi lang dahil masaya ka lang, kundi dahil hindi ka na niya kayang i-anchor pa sa sarili niya. Alam niyang wala na siyang control. Kumbaga mawawala siya sa sarili niya dahil nga alam niya na hindi ka na niya kontrolado, and that's what we want to do. Pero kung hindi lang pagkawala ang sarili mo, kung gusto mong ma-obsess talaga ang partner mo sa'yo, then you can ask me for an advice. Give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching so you will understand kung paano nga ba gawing obsess ang partner mo sa'yo or ex mo sa'yo. So thanks for watching.